Kung naghahanap ka ng gaming phone ngayon 2024, check mo itong kay Honor 200. Naka 12GB RAM plus 512GB of internal memory na po siya. Android 14 na rin naman yung OS na gamit niya. At ang processor na gamit niya is Snapdragon 7 Gen 3. 6.7 inch yung size ng screen at saka naka AMOLED display na po yan. At syempre naka 120Hz refresh rate po. Sa battery naman naka 5200 mAh yung battery plus 100 watts fast charge. At itong mga specs na nabanggit ko ni Honor 200, saktong-sakto ito para sa paglalaro mo ng mga ML, PUBG, COD, kahit NBA, pwede po yan. Honor of Kings, Genshin Impact, kayang-kaya niya po yan. So ano ba yung mga specs na dapat tinitingnan mo kapag bibili ka ng gaming phone? Kung ako lang naman ang tinitingnan ko lang lagi, processor, display, saka yung battery. Yan agad yung una kong tinitingnan. Pero tapos yung ibang specs, additional reason na lang para bilhin ko yung smartphone. Itong si Honor 200, yung processor niya, mataas na rin naman po. Naka Snapdragon 7 Gen 3 na po yan. Sa ranking ng mga processor ngayon, pang number 31 na yung si Snapdragon 7 Gen 3. Ngayong 2024 po yan ha. At sa pang top 1 naman, si Dimensity 9300. Itong si Snapdragon 7 Gen 3 na gamit ni Honor 200, mataas na rin naman yung rating niya, saka yung Antutu score. At kung ipagkukumpara natin yung mga processor nitong si Honor 200 versus kay Oppo Reno 12 na same lang din yung price nila, 24,999. Mas maganda pa rin yung processor ni Honor 200. Yung processor ni Honor 200, Snapdragon 7 Gen 3. Yung kay Oppo Reno 12 naman is Dimensity 7300 po. Sa ranking ng processor, pag number 47 si Dimensity 7300. At si Snapdragon 7 Gen 3 na gamit ni Honor 200 ay pag number 31. Ito isipin mo same price lang itong dalawang to. Itong dalawang model na ito. At kung usapang CPU performance, gaming performance, battery life, lamang pa rin sa Snapdragon 7 Gen 3. Makikita mo yung difference, makikita mong hindi tinipid si Honor 200. At maliban sa processor, isa pang tinitingnan ko kapag bibili ako ng smartphone ay yung screen display. Kapag AMOLED, yun yung mas maganda. Especially kung gamer ka. Matipid na nga siya sa battery. Maganda pa yung mga color na napoprovide niya. Mas realistic. At dagdagan pa ng mataas na refresh rate. Na 120Hz refresh rate na po si Honor 200. May ibang phone kasi napagmura lang. Nasa 30 to 60Hz refresh rate lang po siya. Para sa akin, pinaka-standard kapag gaming phone, siguro nasa 90Hz. Pwede na yan. Para sa akin, sakto na yung 90Hz. Pero itong kay Honor 200, naka 120Hz refresh rate na po siya. Sobrang smooth na yan pagdating sa animation. Alam mo kasi kapag naka 30 or 60Hz refresh rate lang siya, kitang-kita mo kasi yung parang stuttering dun sa screen at medyo masakit sa mata yun kapag katagalan. At usapang sakit sa mata, no? Eye care, kung pag-alaga sa mata. Itong si Honor 200, gumawa siya ng paraan para hindi agad masira yung mata mo. Lalo na kung gamer ka or mahilig ka manood ng movies at magpuyat, kakanood sa YouTube, Facebook, o kaya sa mga Netflix, o kaya sa ibang streaming platform. Kapag gamer ka kasi, for sure, mapupuyat ka kakalaro. Yung tipong after mo matapos maglaro, gusto mo na matulog. Gusto na ng katawan mong matulog pero hindi ka makatulog kasi masakit yung mata mo. Dito kay Honor 200, hindi mo na mararanasan yan. Dahil meron siyang 3840Hz risk-free dimming display. At meron din siyang AI Circadian Night Display at Dynamic Dimming Display. At ang pinakauli ay ang Hardware Level Low Blue Light. So ano mga nagagawa nito? Itong 3840Hz risk-free dimming display, ang nagagawa nito ay binabawasan nito yung chance na magkaroon ng flickering dyan sa screen display ng smartphone mo. Kasi kapag nagkakaroon ng flickering, masakit po sa mata yon. Unconsciously, hindi mo napapansin yon, pero nagkakaroon niya ng flickering. Parang lumalakas at humihina yung liwanag nung liwanag sa screen. At katagalan sa paggamit, kapag nagkakaroon ng flickering, masakit po sa mata yan. Yan yung nagiging dahilan. Kaya minsan, kapag gusto mo na matulog, hindi ka makatulog kasi ang sakit ng mata mo. Minsan, hindi mo ramdam na masakit pero hirap kang makatulog. At kaya naglagay din sa Honor 200 ng AI Circadian Night Display. Ang nagagawa naman ito kapag pinag-aaralan kasi nung AI kung anong oras ka madalas matulog. At kapag malapit ka na matulog, binabago na ni AI yung temperature ng screen display. Dahan-dahan babaguhin niya yung color temperature dyan sa screen mo. At ang magiging benefit mo naman dito tataas naman yung melatonin sa katawan mo. Kapag mas mataas po kasi yung melatonin sa katawan mo, mas mabilis ka pong makakatulog. At itong dynamic dimming display, ginagaya niya o sinasimulate niya yung dynamic changes in natural light. For example, nanonood ka ng movie tapos biglang may eksena doon or may
part doon na biglang liliwanag, ang gagawin ng AI, hindi niya bibiglain yung mata mo sa sobrang liwanag. Automatic na i-adjust ni AI yung brightness at saka yung color temperature para sa eksena na yon. Dahil kapag sunod-sunod na expose yung mata natin sa sobrang liwanag, mabilis na mapapagod yung mata natin. Kaya gumamit din si Honor 200 ng hardware level low blue light. Kasi yung low blue light, additional protection po yun para hindi agad na mabilis na mapagod yung mata natin. At itong mga features na to, sure akong magagamit mo to, lalo na kung mahilig ka manood ng mga movies or YouTube videos, o kaya pag mahilig ka maglaro ng games, lalo na sa gabi. Itong mga features na to, hindi mo to basta-basta makikita sa ibang brand saka sa ibang model. At mapunta naman tayo sa battery niya. Yung battery ni Honor 200 is 5,200 mAh battery at naka 100 watts fast charge. Sobrang bilis na po niyan mag-charge. Tapos 5,200 mAh pa yung battery. Karamihan ng mga smartphone ngayon nasa 5,000 mAh battery lang siya. Pero itong kay Honor 200, 5,200 mAh battery. Kung ikukumpara natin to kay Vivo V30 5G na 24,999 din, same price lang sila ni Honor 200. Kung papansinin mo yung battery niya, 5,000 mAh battery lang. Tapos naka 80 watts fast charge. Hindi hamak na mas mabilis pa rin mag-charge si Honor 200 kasi naka 100 watts. At mas malaki yung battery kasi naka 5,200 mAh battery. San ka pa? Same price na yan pero mas mataas pa rin yung specs ni Honor 200. Pero baka may ilan sa inyo na ikukumpara si Honor 200 kay Infinix GT 20 Pro. Alam kong tatalunin sa Honor 200 kung usapang processor. Alam kong mataas talaga yung processor ni Infinix GT 20 Pro. Sa ranking ng processor, konti lang naman yung difference nila. Pang number 31 si Snapdragon 7 Gen 3 at saka si Dimensity 8200. Pero kung usapang CPU performance, gaming performance at saka battery life, kung papansinin mo, halos hindi nagkakalayo itong dalawang to. Sa nano score, hindi rin sila masyado nagkakalayo. And technicality, lamang talaga si Dimensity 8200. Kung processor lang naman talaga yung pag-uusapan natin, panalo si Infinix GT 20 Pro. Pero wait, marami pang specs. May iCare display ba si Infinix GT 20 Pro? Wala. Si Honor 200 lang yung merong ganon. Ilan ang battery at saka watts ng Infinix GT 20 Pro? Mas mataas pa rin si Honor 200. At kung usapang camera, panalo pa rin si Honor 200. Hindi ko na masyadong pag-uusapan yan dito kasi gaming phone or gaming performance yung topic natin dito. Hindi lang naman kasi yung processor yung binabayaran mo kay Honor 200. Yung ibang specs at features niya, lalo na pagdating sa camera. All around kasi itong si Honor 200. Maganda yung camera, maganda din siya pang gaming. So ano pang meron kay Honor 200 na wala kay Infinix GT 20 Pro? Ang tanong, meron bang cooling system si Infinix GT 20 Pro? Ang sagot, wala. Pero si Honor 200 meron po siyang cooling system. Isang malaking advantage po kapag may cooling system ang isang smartphone. Hindi lahat ng smartphone may cooling system. Kaya meron kang makikita mga gamer or mga binabenta sa online na cooling fan. Ang disadvantage kasi kapag may cooling fan, syempre dagdag sa bigat. Tsaka kailangan nakasaksak pa yon. So magagamit mo lang siya kapag sa bahay. Paano naman kung wala ka sa bahay tapos maglalaro ka? Isa yon sa malaking advantage ng Honor 200 dahil meron siyang sariling cooling system. Kapag naglalaro ka ng games, iwas overheat. Kahit charge ka, iwas overheat din po yan. Kapag umiinit po kasi yung smartphone, yan yung nagiging reason para mas mabilis na madrain yung battery. At kapag umiinit ang phone, mas nahihirapan yung CPU. At yun ang nagiging cause ng pag-lag. Kapag naglalag na, dyan mag-start yung FPS drop. So yun yung mga specs at features kung usapang gaming performance, itong si Honor 200. Sure akong hindi masasayang yung pera mo kapag binili mo to. Alam ko marami sa inyo magko-comment dyan na wala akong pera, wala akong pambili, wala akong pang-cash, wala akong credit card. Huwag po kayo mag-alala, pwede po kayo mag-installment through Skyro. Hulugan po, isang ID lang ang requirement, isang valid government ID. Monthly naman po yung paghuhulog. Yung pagbabayad, pwedeng GCash, Bad Sender, Cebuana 7-Eleven. Ituturo naman po namin yung pagbabayad kapag na-approve kayo. So paano yung process? Kailangan ng physical appearance. Kailangan yung pumunta sa store namin. Kung around Makati area lang po kayo, pwede kitang matulungan. Chat nyo lang po ako sa Facebook page ko or PM nyo ako dito, DM nyo ako dito sa TikTok or comment lang kayo dyan sa comment section, pag-usapan natin yan. ID lang po yung requirements, isang valid ID lang po kagaya ng UMID, drivers, SSS,
passport, postal, national ID, PM nyo lang po ako. May part 2 pa ito. Yung camera naman ni Honor 200 yung pag-uusapan natin. Yun lang, peace out.